Nahihirapan ka bang bumuo ng isang poster kahit na may binigay na tema? Or nagdadalawang isip ka kung tama ba yung ilalagay mong mga detalye para sa iyong poster? Para sa akin, normal lang yan nakaharapin ng isang artist yung magkaroon ng pabago-bagong pag-iisip o kaya ang ma-mental block sa pag-iisip ng bagong ideas. Pero dahil nandito ka sa channel ko, baka may maitulong ang video na to para mas mapalawak at mapabilis ang pag-iisip mo ng idea para sa gagawin mong poster. Uulitin ko lang, kung hindi ka satisfied sa mga sinasabi ko dito sa aking content dahil kasing henyo mo si Dexter, mas malawak ang imahinasyon mo katulad ni SpongeBob, may brain plus ka parang Jimmy Neutron, kasing witty mag-isip katulad ni Mr. Bean, or kaya mong buhayin ang yung drawing katulad ni Sai, God level ka na. So, pwede mo nang i-skip yung video at huwag mo na panoorin. Pero kung gusto mong tapusin ang video, simulan na natin. Sa video na to, ipapakita natin ang siyam na simbolismo na pwede mong gamitin upang makabuo ng isang poster. So, ang una nating simbolismo ay ang sulo na nagsisimbolo sa liwanag at pag-unlad, no? Madalas itong ginagamit kapag ang tema ay may kinalaman sa pagpapaunlad at pagbabago. At alam ko rin na madalas nyo itong makikita sa mga poster making event. Ang pangalawang simbolismo na ating iguguhit ay ang bangka o barkon na sumisimbolo sa transportasyon. Madalas itong nakikita sa mga poster making na may kinalaman sa buwan ng wika o kaya naman sa mga may kinalaman sa lingwahe, no? Dahil nung unang panahon, ito ang naging transportasyon ng iba't ibang lahi upang makapunta sa iba't ibang lugar para maipakalat ang kanilang mga lingwahe. Ang ikatlong simbolismo na ating iguguhit ay ang DNA at ang atom, no? Madalas itong makikita sa mga poster making na may kinalaman sa science and technology, since ito nga yung primary elements ng katawan or components ng isang tao. So ayan, magagamit nyo ito kapag once na ang tema ng contest ay may kinalaman sa science and technology. So sa mga madalas sumali sa contest, alam na alam nyo yan at alam kong gamit na gamit nyo ang mga simbolismong ito. Ang ikaapat na simbolismo na ating iguguhit ay ang globo. Madalas nyo itong makikita kapag once na ang tema ng poster making ay may laman sa problema pang buong mundo o kaya paglutas ng iba't ibang problema na pang buong mundo ang tema. So yun lang, alam kong madalas nyo ito yung nakikita. Ang susunod na simbolismo na ating ilalagay ay ang kadena at posas. Sumisimbolo ito sa pagkakakulong, no? Madalas ito makikita sa mga negative part or bad side ng poster na ginagawa natin. Kasi napaka-importante na meron tayong positive at negative side ng poster, no? Para makita natin yung pagkakaiba at maganda at magiging magandang epekto kapag once na nagkaroon ng pagbabago sa isang bayan o sa isang bansa. So, the next one na gagamitin nating simbolismo at iguguhit ay ang timbangan. Madalas ito sa equality na tinatawag, no? Madalas ito sa gender equality o kaya minsan ginagamit ito kapag once na ang tema ay may kinalaman sa pagboto, no? Kasi tamang pagpili nga, 'di ba? Ika nga, yun nga, tamang pagpili at vote wisely, no? Ang susunod na simbolismo na ating iguguhit ay ang mga building o mga nagtataasang gusali, no? Sumisimbolo ito sa pag-unlad at progreso. So, yun lang. Alam kong nakikita nyo ito kadalasan sa mga poster na inyong sinasalihan, no? Especially sa mga may mga experience na. Sumisimbolo rin ito sa mga job opportunities o mga trabaho na makukuha ng individual kapag once na nakatapos sila ng pag-aaral. By the way, meron nga pala itong part 1 yung video ng mga simbolismo na ginagamit sa isang poster making. Kung gusto nyo mapanood, scroll down nyo lang tong YouTube channel natin, makikita nyo yan dyan sa baba. Balik tayo sa topic. Ang susunod na simbolismo na ating iguguhit ay ang medical wand, no? O yung medical symbol or logo, no? Ito madalas itong ginagamit kapag once na ang topic ay may kinalaman sa health and security. So, ayan lang. Alam nyo naman to, ito yung Mercury logo. Alam nyo yan, yung may serpent na dalawa, no? Tapos may tungkod. Tapos yung tungkod mayroong pakpak. So, madalas siya makikita kapag once na may kinalaman sa pagpapalakas, sa health topic. Ayan.
So yun lang. Next is, ito yung pinakahuling simbolismo na ating idodrawing, no. So ito yung peace sign. Kadalasan tong nakikita sa mga tema ng poster making na may kinalaman sa may world peace o yung pagkakaisa. World nation, yan. Unity, ayan, may kita nyo yan sa pagkakaisa-isa ng mga bansa, ng mga iba't ibang lahi. So ayan, alam kong nakikita nyo yan kadalasan. So ayun lang guys, no, sana may mga natutunan kayo at may mga na-catch up kayong idea sa mga simbolismo na pwedeng gamitin sa loob ng isang poster, no. Panoorin nyo rin yung part 1 nito, medyo marami din yung mga simbolismong nilagay ko para makatulong sa inyo kapag once nasasali kayo sa isang poster making event at hirap na hirap kayong bumuo ng inyong sariling poster. So ayun lang. Don't forget to click subscribe button sa ating YouTube channel para mas lumago pa. I-like nyo and share nyo rin yung mga videos natin para mas marami pa tayong matulungan. So, salamat sa panonood. See you sa next video. Thank you and God bless.